baba. For sure, yung dalawang Cayetano, hindi na nila makukuha. Kasi matindi na ho ang bakbakan. Nitong ni Pinky at yung mga Cayetano. Mantakin nyo, ito si Pinky, mahilig magbubungkal kung ano-ano eh. Yung flood control issue daw sa Taguig eh. Umasyal ka ng Taguig, makikita mo, napakaganda ho ng lake. Napakaganda. Mamang ari-arian o asset nila sa ilalim ng jurisdiction ng Estados Unidos. Karaniwan di pinagbabawal sa mga mamamayan at kumpanya ng Amerika na magsagawa ng transaksyon o negosyo sa kanila. Okay, tayo. Buti nga! Na ang mga kabataan natin ay naggagabayan, hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. Mawalang galang no, attorney. Yan. Kaya ho, ito nakita ko lang. Buti pa itong mama na ito. Na itanong niya dito kay Anta Clara, saan hinuhugot? Sabi naman, kung matalino ka naman eh. Matalino ka naman ata eh. Pero bakit ganun ano? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nako po, breaking news! Tila baga susulutin ho itong mga congressman, yung mga senador na, ito ho ito ho yung mga mababalitaan natin ngayon. Simulan natin ho dito sa post ng Showbiz Pilipinas. Sinusulot para yung numero'y umabot. Escudero reportedly court Jinggoy, Villars, and Legarda to convict BP Sara. Ano ho yung balita na ito? Pasadaan natin yan maya-maya at meron dito, isa pa. Good news. Yung presidente ng judge, tama ba? Judge president ba ito o yung na-sanction kasi ito eh. Itong judge ng ICC. Ito. Yan. Na-sanction, buti nga. Isa-isay na ho kayo ni Donald Trump. Buti nga sa inyo. Pero anyway, pag-usapan natin mamaya yan. At nagtataka tayo dito kay Auntie Clara. Hindi ko alam kung saan ho hinuhugot ni Auntie Clara itong mga binitawang niya salita. Na pati ang mga guro ay napapaginitan. Alam niyo, nabigyan niya ng ako kung ikaw makakarinig nito, hindi ko gusto yung narinig ni Auntie Clara. Yung mga guro do ho, alam niyo bakit sinisi mo yung mga guro? Anak ka ng tokwa naman. Nagkaroon lang ng ganyan. Sa Zamboanga, Ateneo de Zamboanga, nagkaroon lang ho ng ganyan. Sinisi mo na yung mga guro dyan. Yung mga binitawang salita, matatanggap niyo ho ba? Dapat dito kay Auntie Clara pinagpapaliwanag bakit guro. Ang kanyang tinumbok dito. Pero bago yan, andyan po yung join button, bumindot ka na. At syempre, sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin. Hindi matatapos hanggat hindi tayo nakakapag-shoutout. Ano ba itong breaking news na ito? Tila parang sinusulot na ho ng kampo ng Bulok na 13. Itong natitirang mga senador na nakapanig dito sa minority. Ilan ho bang mga senador pa ang gusto lang kunin para makakuha ng 16 na boto? Ano kayo ng tokwa? Hindi na kayo nahiya sa mga sarili nyo. Pag wala na ho kayo makuha ng 16, tigil na. Alam naman natin, hanggang ngayon nangangapa pa rin sila. Nangangapa ho sila makakuha ng 16 na mga senador para lang makonvict nila ang Agila ng Davao. Pero sabi ko nga, hirap na ito mga ito. Kung ano-ano na lang paninira ang gagawin at ginagawa kay BP Sara para lang ipamukha sa taong bayan
na masamang tao itong mga Duterte. Mukha nyo. Kayo ho ang mga masasama. Mga durobong kontraktor, mga durobong magnanakaw sa kabanang bayan, mga durobo na nagkakampi-kampihan ngayon. Mapa-congressman, mapa-senador man. Mga durobo. Yung minority, gagawa na ho nila ng issue yan. Katunayan, si Senador Loren Legarda, nag-extend na ho kanya ng medical leave. Pero ngayon, sinisilip pa rin ng mga ungas na ito. Tila daw tinatakbuhan. Nagtatago na. Mahiya ho kayo sa mga sinasabi nyo. Ito yung post dito basahin natin. Maaaring lumampas na sa mismong impeachment courtroom ng Senado ang laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte matapos lumabas ang mga aligasyon na may mga kumikilos umano upang makuha ang 16 na boto na kailangan para mahatulan siya. Diyan kayo nagkakamali. Kahit magsikilos ho kayo. Kahit maglulumuhod kayo, mag-iiyak kayo. Si Senator Jinggoy, kukunin nyo pa? Naikulong nyo na nga. Nakanantokwa ka o Karodi, Si Senator Loren Legarda, kukunin nyo pa? Hindi nyo makukuha dahil tinatarget din nila yung anak nito. Sino ipa-priority ni Loren Legarda? Ito bang mga bulok na 13 o yung anak niya? Diba? Hindi nila makukuha yan. Malabo sa malabo. Diba? Nasa 16 pa lang. Pa lamang ang impeachment trial. Nasa 16 days pa lang daw. Kumbaga sa sisiw. Kulang pa. Kaya naghahanap sila ng 3 pa. Kasi 13 ho itong mga bulok na ito. 13. Isipin nyo kung sino-sino ang napipintong babaligtad. Meron ba? Malaking kalokohan yan. 16 days pa lamang ang impeachment trial na at maaari pa itong umabot ng hanggang 92 na araw. Paldo. Nakananto ko. Tignan nyo. Ipapakita kong video sa inyo. Kaya pala itong mga ito hindi nagsipasok sa Senate kasi ang nangyari, tumutulo ho pala itong Senate building. Ka naman ng tokwa, Isipin mo 25 million. 25 million ang kada trial. Pero ano ginawa? Imbis pagawa, ano nangyari? Ano nangyari? Nagtatanong ho kami ano ho nangyari? Imbis na magkaroon ng trial, sabagay, pabor pa nga sa atin, no? Ilang araw na, okay, nakaligtas na naman tayo ng 50 million. Pero okay lang, sige. Tama. Nakatipid tayo ng 50 million. Okay yan. Kahit wag na kayo umatin. Pero nakakapagtaka, yung Senate, inuupahan lang pala yan. Mahiya naman ho kayo, ipagawa nyo naman. Tumutulo ho. Tumutulo ho yung binabayaran ho ng gobyerno. Asa na ba yun? Nawawala Tingnan ko nga ito, baka ito yun. Titignan ko lang kung ito yun Humabaha ho. Hindi ho kayo nahiya. Nagbabayad ho ang gobyerno sa inyo. Hindi yan, nanay ni Kiko Barsaga yan. Tingnan nga natin ito. Bakit wala? Wait lang hanapin ko lang Hanapin lang natin. Kasi gusto ko makita nyo kung ano yung nangyayari dyan sa Senate. Pagawa nyo naman para makapasok naman yung mga mag-hearing. Ayan Aray ko! Saan galing yung tubig? Saan baba? Prepare, check aside. Hello! Prepare, release mo on the same day. So, hindi ba yun? 25 million ang budget, pero walang problema dyan. Ang tanong dyan, yung building.
Nagbabayad ho ang gobyerno. Ewan ko, magkano isang buwan yan? Napakalaki ata ang isang buwan yan eh. Pero, oo, maging ano naman sana. Maging maayos. At di kalidad. Yung Senate building. Pero wala namang problema dyan kasi meron na hong napagawa ang gobyerno. Alam ko, sa panahon ni Tatay Digong yun eh. Yung Senate building dito sa may Taguig. Na talagang elegante ang datingan. So anyway, punta ulit tayo dito sa ito. Ayan. Susulutin nyo. Para saan? Panig sa inyo? Sa tingin nyo, papanig sa inyo? 24 ho kayo. Wala yung 3, 21. So, 16 pa rin ang kailangan eh. Sa tingin nyo, andyan ho yung comment section. Sa tingin nyo, sino ho ba ang tatawid ng bako dito? Sinusulot para numero'y umabot. Escudero reported Lee, Courts, Jinggoy, Villar and Legal to convict BP Sara. Nako, inuudyukan mo pa Huwag kang ganyan. Tandaan nyo mga kasama. Pag ito tumayo para sa mga bulok, itong si Mamang Quezon, pag ito tumindig talaga at hindi niya ginawa ng paraan ma-acquit si BP Sara, wag nyo na hong boboto yan. Re-election is ho yan wag nyo na iboboto yan. Sayang lang ho ang boto nyo dyan. Hindi ho magiging kakampi yan kung sa bulok na 13 ho nakadikit yan. Totoo, di ba? Mas magiging komplikado. Ang bilang, magiging komplikado rin ang bilang dahil sa sitwasyon ng ilang senador. Sina Jinggoy Estrada at Roldán Marcoleta ay nakakulong habang si Senador Ronald De La Rosa ay nananatiling nagtatago. So, sino-sino ang hikayatin nila? Itong 2 Villar? For sure, yung 2 Cayetano, hindi na nila makukuha. Kasi matindi na ho ang bakbakan. Nitong ni Pinky at yung mga Cayetano. Mantakin nyo, ito si Pinky, mahilig magbubungkal kung ano-ano eh. Yung flood control issue daw sa Taguig eh. Umasyal ka ng Taguig, makikita mo, napakaganda ho ng lake. Napakaganda. Marami na ho mga proyektong pinagawa ang Taguig. Kung ikaw ay magsisilip lang, Pinky, manahimik ka na lang. Sino rito? Sabihin, lalabas si Senator Jinggoy, mawawala ng kaso. Kinulong nyo na. Kinulong nyo na. Hindi nalilipat yan. 2 Villar, naniniwala ako dito, hindi lilipat to. Nakakahiya naman kung lumipat sila. Diba? Ganun lang yun. So, maiba tayo Asahan natin, expect natin na wala hong magsisilipat ng kampo. Dahil itong pangigipit o itong pamimilit na ito. Pamimilit ba? Parang pamimilit na kasi 16 days yung trial. So kailangan pa ng ilan. Yan, gano'n na naman Emergency naman tayo. Alert extreme. Uulan na naman. 'Di ba? Yan ang katunayan na talagang taas na ho ang naniningil dito sa mga dorobo. So, swerte ho natin at yung mga iba dyan na hindi ho apektado ng pagbaha. So, ito na nga tayo. Ito na pinakamagandang mangyayari kung sakasakali. U.S. Sanction International Criminal Court President and Prosecution. Buti nga sa inyo. Buti nga. Ang kakapal ng mukha nyo. Mga bayaran din pala kayo, di umano. Diba? Siniwala to yan ng 18 Marines na itong si Au ay nagbigay ho ng $2 million. $2 million Paldo, sarap kung $2 million, magkano sa peso yun? So ito na, sabi dito, nagpatupad na ang United States ng mga parusang sanksyon laban kay ICC President Judge Tokomo Akane at Senior Prosecutor Abdoulaye Seye
na lalong nagpapataas ng tensyon at pressure ng Washington laban sa International Criminal Court or ICC. Buti nga, ha? Dahil sa sanction na ito, ang sabi rito, dahil sa sanction, maaaring ma-freeze ang anumang ari-arian o asset nila sa ilalim ng jurisdiction ng Estados Unidos. Karaniwan din pinagbabawal sa mga mamamayan at kumpanya ng Amerika na magsagawa ng transaksyon o negosyo sa kanila. O, kita nyo. Buti nga! Sisilipin na ho kayo isa-isa. Samantalang, ang hakbang na ito ay isa ng pinakamalaking pagpapalawak ng aksyon ng Estados Unidos laban sa mga pangunahing leader ng ICC na nagpapakita ng patuloy na pagtutol at pressure ng Washington sa korte. Ayan, magbida-bida pa kayo. Bukas makalawa, buwag na kayo. Thank you! Mga mukha nyo kasi. Pati yung presidente namin. Pati yung dating presidente namin. Ginawan nyo ng kwento. Interim na lang, hindi pa kayo makapagbigay. Bakit? Kumapaldo ba kayo? Mga ungas! Dito tayo. Dahil dyan, kilala nyo ho ba yung nag-volunteer para anong patawag? Mag-sumite sa UN Parang may apela siya. Ito na, hindi natin patatagalin Ito na. Thank you so much for your time. Thank you for having me. Sir, I've read your manifestation to the United Nations. I'll read exactly United the quote of the statement that you've sent to the UN. You said, "You're calling upon the government of the Philippines to immediately release senators currently detained on politically motivated charges, Right. including those associated with the Blue Ribbon Committee, and cease attempts to alter the Senate's political composition through the criminal justice system." What led you make this appeal to the UN? Actually, the people who are trying to say the truth is always detained or arrested by the current regime. Alam. So this is injustice, and also I cannot accept this political manipulation to suppress the people. So that's the reason I wrote this. And you've mentioned the Philippine Senate. What reports Yeah. have Oh, yeah. come to you? Like Senator Marcolita, and also You've met the man, right? yeah, Earlier this year. yeah, he's a very nice man and also very patriotic. So we talked to each other very well, and he was really a good person. But unfortunately, after a while, he was arrested. So because he was trying to unveil the corruptions in the Blue Ribbon Committee, that's why he was silenced by the current regime. That's why I thought. Yeah. And that for you is political maneuvering. It's a political maneuvering prosecution. Yes. You also said to the UN, and I quote, "You're calling the government of the Philippines to immediately end suppression of free expression, including the arrest of silencing citizens who exercise their rights under Article 9. This is important. Yeah. Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights, Yeah. or the protection of the freedom of expression and opinion." Right. What prompted you to make this call to the UN? Actually, I have been hearing that on the people in the Philippines, within the Philippines, not only FWs, but the Philippines, people in the Philippines, they are suppressed by the government and they're threatened by the government. That's in case if you are saying something against the current regime, then they will be charged, arrested, or punished. So this is against the ICCPR and rules, and also, obviously it's against the Philippine Constitution. So Right. you think that there's a suppression of the freedom of expression in the Philippines, as you have heard and if you've seen and you've talked to the Filipino community here in Japan? Is that what they're telling you, sir? Yeah. Basically, the Constitution itself is to bind or tie up the power of the government. Okay, so even the Philippine Constitution says that freedom of expression, gatherings, and also speech is guaranteed, right? So this is how I came across with this. Also, I was searching on ICCPR and also other international law. So many, it's violating so many laws and rules.
You also called on to the United Nations, and I quote, "You're calling upon the ICC to recognize that the case of former President Duterte has become inextricably entangled." Yeah. This is important, in domestic political conflict, in violation of the Rome Statute, and order his immediate release. Right. You've mentioned his case as a domestic political conflict. Exactly. Yes. Yan, totoo yan. Kaya nasabi yan na isang magaling na Hapon, napuna niya yan. Totoo naman, di ba? Di ba? Political maneuvering, political assassination, political, lahat yan. Ginawa nila sa mga Duterte. Wala ho silang ginawang maganda. Dahil ang target nila, itong mga dorobo na ito, hindi makaupo at wala ng Duterte dahil hindi sila makakapagnakaw. Tiyak pag manalo si BP Sara. Walang makakapormang mga dorobo dahil galit na galit ho si Tatay Digong, galit na galit ho ang mga Duterte sa mga magnanakaw. Kaya ho, lahat ng mga binibintang nila sa pamilyang Duterte, lahat yun gawa-gawang kwento ng mga kanilang mga miyembro. Kaya mga nasa kamara, ayan mga nasa senador na mga nabalitang pinaghatidan ng pera, ng mga mali-maleta. Yan ang nagkakampi-kampihan. Especially, siyempre, si Balolong at ang kanyang pinsan na si Pangulo. Yun. Kaya masyado kayong takot. Di ba? Wag nyo na kaming lukuhin. Alam na namin ang katotohanan. Ha? Next time, pag gagawa kayo ng mga istorya nyo, make sure, sa mga batang paslit, musmus nyo kinikwento. Dahil kami, alam na namin kung sino ang magnanakaw sa Pilipinas. Yun lang yun. Ngayon, ano sabi ni Sir Madarahug? Kaya pakinggan natin ang kanyang banat dito. Ano ho ang kanyang pinupunto dito? Alamin natin. At mamaya, yung nag-iiyak. Ewan ko kung nag-iiyak o biglang bumelta, pero mamaya na yun sa dulo ng ating video. Ito, Sir Madarahug, ano yun? Ayaw magpatalo, Yan. Yung political scientist na si Ronald Llamas. Ang sabi niya, si Boy Tartar. Bakit daw? Ito, Sir Madarahug, ang kwento ho dito ay nagbumanat ho itong si Boy Tartar dito kay BP Sara. Ang sabi, presidential aspirant Sara Duterte is set to fly to Japan tomorrow, which is kahapon. Ang ngayon yung flight. Pero ano daw? Ang laki ng inggit nyo, mga pangit na kayo, no? Itong si Babalu, tapos puro tartar ng ngipin. Ang tindi ng inggit nyo sa katawan. Wala naman ho kayong papel sa gobyerno. Puro lang ho kayo salot. Kung hindi manira, gagawa kayo ng mga aktibidades nyo, manggugulo kayo. Lalabas kayo sa kalye at magsisigaw-sigaw kayo. O kilala nyo si Boy Tartar, si Lamas. Ayan, banatan mo nga, Sir Madarahug. breaking, presidential aspirant Sara Duterte is set to fly to Japan tomorrow for a personal trip, even as her country remains submerged under massive floods. Sir naman, Yan. gusto mong ipahiya ang vice-presidente. Yan ang kanilang Alam mo ba target. kabaliktaran ng nangyayari? Ang napapahiya, yung presidente mo, Tama. yung kinakampihan ni Risa Hontiveros, Tama. iyong kinakampanya, kasi nilagay mo dyan, presidential aspirant Sara Duterte. Kasi nag-declare naman na si Sara Duterte. Si Risa Hontiveros, pahaging pa lang, di ba? Totoo ba yung sinabi ni Maring Winnie? Sila. Kayo dati. Naging showbiz ang puto. Yak! Si Boy Tartar at saka si Pangit. Naging sila daw, sabi sa video Mantakin nyo, makikipag-kiss-kiss ka dito kay Boy Tartar. Mahaba na ho yung baba. Puro tartar ba yun? Yak! Yan sabi rito ni Sir Madarahug. Ako, kinumenta ko lang, nag-reaction lang ako. Kung halimbawa mag-kiss sila, halatang puro dilawang ngipin nun. Tapos, kumpulan ng tartar. Atalay! Well, anyway, gusto mong ipahiya ang vice-presidente.
Pero ang napapahiya si Marcos. Kasi si Marcos ang nagsabing 5,500 flood control projects na yung 500 hindi nga mahanap, yung 5,000 pa. Tama. At saka klarong-klaro, bumabaha kahit na maraming perang inilagak sa flood control project. Last year, sabi niya, 9 months. Bibigyan niya si Secretary Minstizo ng 9 months para hindi na bumaha ang Metro Manila. O nangyari? Last week, sabi ni Marcos, hindi na masyadong bumabaha sa G. Araneta dahil sa mga ininstall na mga kung ano-ano. At ang tubig daw ay hindi na umaabot sa tuhod. Hanggang sana lang. Usapan pala tuhod ng higante. Sir, huwag kang gamol. Huwag kang ganyan. Umaapaw pala. Ang gusto mo kasing palabasin, gusto niyong papuntahin si VP Sara sa mga lugar na kung saan may baha. Alam niyo, meron naman siyang mga staff na gumagawa noon. Tama. Umiikot, nagdadala ng mga mainit na pagkain, kahit na sobra-sobrang binawas niyo sa budget niya. Kahit sobra ang binawas ng budget ng mga mambabatas. Mga mangnanakaw. Sir Madarhog, parang hindi mo kilala eh. Mga mannyanyakaw, Pero yung mga mambabatas, ewan ko lang Oo. Ngayon, ito mamaya na, babalikan ka namin, Sir Madarhog. Meron na naman nagpapanggap na mama dito. Miniting niya kanya mga, jabinete ba ito? Nagka-meeting na. Ano kaya kwento nila dito? Ano meron dyan? We're here to be briefed on the effects of the Southwest Monsoon. So let me call the briefing to order. Nagpanggap na naman kayo. Wag na ho kayo magpanggap na nagtatrabaho kayo. Wala kang maniniwala sa inyo. The adoption of the agenda, we will adopt the agenda as presented. And now, maybe Pag-asa can get us started by giving us the weather situation. Kwento nyo sa unggoy. Kwento nyo sa unggoy, baka paniwalaan kayo, pero hanggat wala kayong ginagawa sa gobyernong ito, wala na hong maniniwala sa inyo. Please lang, itigil nyo na ho yan. Itigil nyo na yung mga nagpagpapanggap nyo na nagtatrabaho kayo. Diba? Maganda pa si Tatay Digong noon. Pakaganda ho ng ginawa. Diba? Kahit na ho, nangutang. Pero meron naman napuntahan. Dito, nangutang. Nangungutang pa ulit. At wala naman ho napupuntahan. Na-overwhelm. Na-overwhelm ho yung flood control. Hindi naman pala overwhelm. Wala pala talagang flood control. Aray ko. Eto na. Mga taga Cavite, sa distrito ni former Congressman Barsaga, ang kanya hong nanay, si Aling Jenny Barsaga, si Ma'am Jenny Barsaga, tumatakbo ho na pagka-congressman. Kaya ho, yung mga nanonood sa akin, please, wag na ho kayong magpapahuli. Barsaga, Jenny Barsaga ang iboto nyo. Siya ho ang papalit kay kay Congressman Barsaga na sinibak na mga unggoy at nagkakampi-kampihang mga traktor, yung mga mandirigma sa kabanang bayan. Sinibak ho ito si former Congressman Kiko Barsaga. So yung mga taga Cavite at distrito ni Kiko Barsaga, iboto ho nyo si Madam Jenny. Sino ho taga Cavite? Iboto nyo ha. Huwag nyong kalimutan. Ito ho, nangangampanya na ho sila. Ayan. Jenny Barsaga.
Walang tao, no? Naipasok ko lang ho yan kasi kakampi ho natin yan. Lalong-lalo na ho. Si Kiko Barsaga. Kakampi natin yan. Baka pwede ho maging senatorial slate yan ni VP Sara. Kaya ho, kukunin natin ang pagkapanalo ni Madam Jenny. Taga Cavite ha, especially. Sa nakakakilala kay Kiko Barsaga dyan, kay Congressman Kiko, ang nanay niya ho, ang tatakbo. Ito na. Ito na, exciting part. Meron ho isang vlogger. Napuna ho itong si Anta Clara. Mantakin nyo. Ibang klase ho kasi ang lumabas sa bibig. Alamin natin. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. Mawalang galang na ho, Attorney Claire Castro. Baka ho pwede na kung paminsan-minsan bago nyo ibuka yung bunganga nyo, gamitin nyo muna yung utak nyo. Mukha naman ho kayong matalino. Pero Ano ba yung pinagsimulan nito? Hindi ko rin ho alam kung saan ho hinugot. Ulitin natin ha, hindi ko alam kung saan hinugot ni Anta Clara. Ang sabi niya, Castro sa mga guro, turuan at gabayan ang mga estudyante tungkol sa moralidad. Bakit may hugot pa? Ulit ha? Dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan, hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. mawalang galang na ho, Attorney Yan. Kaya ho, ito nakita ko lang. Buti pa itong mama na ito. Na itanong niya dito kay Anta Clara, saan hinuhugot? Sabi naman, kung matalino ka naman Matalino ka naman ata Pero bakit gano'n, ano? Claire Castro. Baka ho pwede na kung paminsan-minsan bago nyo ibuka yung bunganga nyo, gamitin nyo muna yung utak nyo. Mukha naman ho kayong matalino. Aray! Pero bakit ho, sa tono nyo, ay parang ang sinisisi nyo pa kung bakit ganyan ang mga kabataan, kung bakit may mga insidente ng mga batang namamaril, ay kasalanan ng mga guro. Sa tono nyo, parang ang sinisisi nyo pa mga guro Madam, sana ho ay nasa tamang hulog pa ang pag-iisip nyo. Guro pa ang sisisihin nyo? Na parang hindi nila ginagawa ang trabaho nila? Do you even know yung mga sacrifices ng mga guro dito sa Pilipinas? Ayan Yun lang ho yun Nakita lang ho natin, buti na lang at nadali at nasupalpal ng isang vlogger. Itong kasi kahit ako naman marinig ko. Pangkalahatan ng guro, hindi naman individual. Buti sana kung si Aling Tess na guro lang yan. Si Aling Maribik na guro lang yan. Si Miss Babanta, si Miss Julieta. Hindi mga guro. Pinagdiinan Anyway, kung umabot ka sa video natin yan, ako naman ho ay maglalambing. Ako ay maglalambing. Kung meron ho kayong gustong ikomento, andyan po yung comment section. Meron kayong gustong sabihin, andyan po sa comment section. Magkomento lang ho kayo. At syempre, special mention, salamat po kay Ma'am Pasita. More blessing to you and Ma'am Charis. Salamat po sa iyo. Ito na, shoutout segment natin. Talagang patindi na patindi yung gustong magpa-shoutout. Mula kay Johnny Sus, shoutout po sa iyo Roger Rogerio Lacra, shoutout po. Percival Guerrero, shoutout po sa iyo, sir. Antonio Tanglin, shoutout po sa iyo. Nicasio Badillo, shoutout po. Anita Dionisio, Bella Alvaro Aliba, shoutout po sa inyo. Ardilido Balbora, Kamado Bangil, shoutout po sa iyo. Elena Agranmon, Karmadong Baki, Kamadong Bakil, shoutout po ulit. Abelardo Motos, Hulp, ang haba, sir.
Marilyn Boderos, Edward Dlarubi, shout out po sa inyo. Aniceto Abianancia, Kain Leron, Kin Leron, shout out po sa inyo. Almusico, shout out po sa iyo. Susan Terife, shout out po. Erlinda Palacol, Felicima Velora, Sir Almado Rivares, Johnny Susan, Randy Crispino, Rodel Prigaliana, Rogelio Prigaliana, Nicolas Bausin, Alma Musico, Mary Grace Cady, shoutout po. Perlito Ato, shoutout po sa iyo. Arcel Cruz, shoutout po. Carmen Bachina, Oneshi, shoutout po sa inyo. Gladys, shoutout po Renante Bimil, Arcel Cruz, shoutout po Panionding, shoutout po. Sally Baarbe, Mr. Ricky, shoutout po sa inyo Emily Ebe, shoutout po User EQ, EJ pala, sorry. Remedios Falores, shoutout po sa iyo. Virginia Marcos, Ma'am Veronica Peralta, shoutout po sa iyo. Conchita Salgado, shoutout po. Cell Shop Ado, shoutout po sa inyo. Arsenio Valdez, Lisa Rose, shoutout po sa iyo. Virginia Cross, Melvin DJ Corate, sorry. Melvin DJ Tricate. Alam niyo, pag dikit-dikit ang hirap basahin. John Lopez, shoutout po sa iyo Delia Samonte, Enexita Sofacado, at KSA, shoutout po sa iyo. Sir Caroline Nuente, Tony Cuadra, Felix Butil, Armando Alforge, si Ma'am AG1. Oo, si Ma'am AG1, oo. AG1 Digal Road. Shoutout po sa iyo, Ma'am. Felix Butil, Delia Samonte again. At sino itong nagpapa-shoutout? Oo, nasa na ba to si Ma'am? Sabi niya sa akin, oo. Yan, sabi niya kay sino to? Wala na. Wala na. Nabasa ko na siguro kaya ako nabura. Ayan, kung mabuti sa video natin yan, ako naman ay maglalambing. Huwag niyo kalimutan i-like, share ang video at tapusin niyo. At kung meron kayong mga komento, andyan ho yung comment section sa dulo ng ating yan. Hanggang sa muli. Bye-bye!